Magandang gabi po. Sumulat po ako sa inyo, hindi dahil gusto kong manakot ng tao, kundi dahil gusto kong mapakinggan. Matagal ko nang kinikimkim itong kwento. Dahil sa totoo lang, kahit ako, hindi ko rin alam kung ano nga ba talaga ang totoo. Pero ngayong naririnig ko sa mga kwento ng iba, parang nabuhayan ako ng loob. Baka sakaling ako rin paniwalaan. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang nilalang na matagal nang binabanggit ng matatanda sa amin. Ang tawag nila sa kanya ay taong tuod. At akala ko noon, kwento lang yon para takutin kami bilang mga bata. Pero isang gabi, napatunayan kong totoo siya. At mula noon, hindi na nawala ang takot sa akin. Ako po si Joy, 28 taong gulang. Nakatira ako ngayon sa Cavite. Pero ang kwentong ito ay nag-ugat sa lumang bahay ng lolo ko sa Zambales. Doon kasi ako lumaki at doon nagsimula ang lahat. Bata pa lang ako, may kwento na agad ang mga matatanda. Huwag kang masyadong maglalakad sa likod ng bahay kapag mag-aalas 6 na ng gabi, sabi ng lolo ko. Baka makita mo ang taong tuod. Tanong ko noon, ano po yun, lo? Multo? Hindi siya sumagot. Tumingin lang siya sa labas ng bintana. At pagkatapos ay mahinang bulong niya lang ang narinig ko. Masahol pa. Sa bawat kwento nila, iisa ang sinasabi na may nilalang nakahawig ng tao pero mistulang tuod, nakatayo sa gubat o sa likod ng bahay o minsan sa gilid ng kalsada. Hindi gumagalaw, hindi umiimik, pero nakatingin. Walang nakakakita sa kanya ng 2 beses. At kung nakita mo na siya, dapat hindi mo siya tinititigan ng matagal. Kasi pag ginawa mo yon, baka hindi na siya umalis. Hindi ko yan pinaniwalaan. Hanggang sa isang bakasyon nung kolehiyo, 2016 yon, bumalik ako sa bahay ng lolo ko sa Zambales. May malakas na bagyo nung gabing yun. Walang signal, walang kuryente. Wala rin ibang kasama si lolo kundi ako. Habang nagkakwento siya ng mga kwentong baryo, bigla niyang naisingit na may kakaiba raw sa likod ng bahay. Hindi raw niya iyon sinasabi sa iba dahil baka raw isipin ng mga tao ay ulyanin na siya. Pero apo, bulong niya. Minsan, sa tuwing umuulan, may nakikita akong taong nakatayo sa likod. Hindi ko na lang pinapansin kasi pag pinansin mo, lalo siyang lumalapit. Hindi ako nagsasalita, pero syempre, kinakabahan ako. Mahirap hindi. Nang gabing yun, hindi ako nakatulog. Siguro 2:00 ng madaling araw, dumaan ako sa banyo. Madadaanan mo yon bago ka makarating sa kusina. Napansin kong bukas ang maliit na bintana sa likod. Lumapit ako. Tumingin. At doon ko siya unang nakita. May tao sa gitna ng taniman ni lolo. Nakatayo lang.
Wala sa hulma ng normal. Hindi mo masabi kung babae o lalaki. Pero matangkad, manipis, parang kahoy. At ang pinaka nakakakilabot ay ang pakiramdam ko na nakatingin siya sa akin. Tumigil ang oras. Tila humigpit ang dibdib ko. Gusto kong lumingon. Gusto kong tumakbo. Pero hindi ko magawa. Para akong itinanim sa kinatatayuan ko. Wala siyang ginagawa. Wala. Pero ramdam ko na hindi ako ligtas. Naglakad ako paatras. Dahan-dahan. Binalik ko ang latch ng bintana. At saka ko lang naisip tumakbo paakyat ng kwarto. Hindi ko sinabi kay Lolo. Ayokong magpanik siya. Ayokong isipin niyang guni-guni ko lang yun. Pero kinabukasan, nang magdidilig siya ng tanim, tinawag niya ako. Apo, sabi niya, may kakaiba sa paso ko. May bakas ng putik na parang paa, pero hindi normal lang laki. Tingnan mo, parang may ugat sa gilid. Lumingon ako, at totoo nga, para siyang paa, pero tila kahoy ang dating ng ilalim. May 3 malalalim na marka na parang ugat o ugat ng puno. Hindi yun gawa ng tao o hayop. Nang araw na iyon, agad akong bumalik sa Cavite. Mula noon, ilang beses ko pa siyang napanaginipan. Palaging pareho. Nakatayo siya sa isang madamong lugar o sa madilim na daan. Hindi gumagalaw, pero palapit ng palapit. Hanggang isang gabi, sa mismong boarding house ko sa Cavite, naulit ang pakiramdam na iyon. Habang nasa kwarto ako, bigla akong napansin na parang anino sa labas ng bintana. Sa taas ng 2nd floor ha, pero may anino. Nakapirme. Hindi nagagalaw sa ihip ng hangin. Hindi gumagalaw kahit medyo umuulan. Pinatay ko ang ilaw at nang idilat ko ang mata ko, nakita ko na naman siya. Yung taong tuod. Mas malapit na siya ngayon. At doon ko na-realize, baka hindi lang siya bantay ng kagubatan. Baka sinusundan niya ang mga taong nakakita sa kanya. Baka isa siyang nilalang na kapag napansin mo na, hindi mo na siya mawawala. Hindi siya sumisigaw. Hindi siya humahabol. Pero lagi siyang naroroon. Tahimik. Tinitignan ka. At habang tumatagal, mas lumalapit siya. Hindi mo mapapansin. Pero isang araw, mararamdaman mo na lang na hindi ka na nag-iisa. Kahit wala kang kasama. Minsan, iniisip ko, baka kaya siya tinatawag na taong tuod. Kasi hindi na siya makakilos. Isa siyang nilalang na natanggalan ng kalayaan. Isa siyang kaluluwang ipinako sa lupa. Ginawang tanod ng lugar na hindi na niya mabitawan. O baka naman, siya ang multo ng mga taong
pinarusahan, hindi na pinakinggan, hindi na nakalaban. Ginawang bahagi ng kalikasan, tahimik, buhay pero nakatayo lang. Hindi ko alam kung totoo ito. Hindi ko rin alam kung may makaka-relate. Pero kung sa susunod na gabi ay may maramdaman kayong presensya na hindi maipaliwanag, kung may makita kayong aninong nakatayo sa gilid ng bakuran, huwag niyong tignan ng matagal. Kasi kapag napansin ka niya, hindi ka na niya bibitawan. Hanggang sa susunod ng ating kwento ng takot at hiwaga. Magdasal ka bago matulog.